Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Martes, June 23. Doon po sa atin mga kababayan, dito po sa Metro Manila, dito po sa lugar ng Calabarzon, at sa iba pang karatig lalawigan, kumusta na po kayo? At dito naman po sa lungsod ng Paranaque, maghapon ang init ng panahon. Pero ang maganda po dyan, ang lokal na pamalaan ay tuloy-tuloy na naman pong ipinamamahagi ang tig-10 kilong bigas dito po sa mga mamayan ng lungsod ng Paranaque. At ito po ay bagamat sabihin natin na ito po ay programa ng national agencies naman. At ito po ay smooth na pinamamahagi ng lokal na pamahalaan sa panguna po ng butihing Mayor Edwin Olivares, Congressman Eric Olivares, kasama po ang pamunuan ng mga barangay at ang ating mga kasamahan, ang ating mga kababayan ay talagang tuwang-tuwa at buong puso nagpapasalamat sa ating pamahalaan and of course sa ating butihing Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, sa hirap ng buhay ng ating mga kababayan, ang mabigyan ka ng tig-10 kilong bigas sa panahon ng krisis, sa panahong ganitong sitwasyon, ay talagang malaking bagay na po ito, lalong-lalo na po doon sa ating tinatawag na vulnerable sectors ng ating lipunan. So, batid po natin, ito po ay pangalawa na, at may mga susunod pa po. Sana naman ito ay magbigay ng importansya sa ating mga kababayan na lahat ng pamamaraan ay ginagawa naman po ng ating pamahalaan para makarating po ang tunay na serbisyo sa ating mga kababayan. At pangalawang good news pa rin. Alam niyo po, dito sa lungsod ng Paranaque, noong pa, no?
lahat po ng senior citizen na nanonood ng sine ay libre po itong nakakapanood ang ating mga senior citizen. Gusto lang nating klaruhin na ito po ay hindi talaga libre. Kaya po ito ay nagiging libre dahil ito po ay binabayaran ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque, ang pamunuan, ang management ng mga malls na may sinihan dito sa lungsod para maging libre ang panunood ng sine ng ating mga senior citizen. Palakpakan po natin yan. At kung sakasakaling mag-abil ang ating mga senior citizen, dito po sa lungsod ng Parañaque, more or less, on record naman, mahigit 70,000 ang senior citizen dito po sa lungsod ng Parañaque. Sila po ay nakakapanood ng libre dahil po yan sa kabutihang loob ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque. At ang maganda po rito, mainit na mainit pa rin. Bagong ordinansa na nagbibigay pansin, nagbibigay halaga, nagpapahalaga doon po sa tinatawag na person with disability. Asan na hindi mo pa yata pinapalitan? Yung pong tinatawag na person with disability ay mainit na mainit pa po. Na-launching po kaninang umaga ang nabanggit na ordinansa. Ito na naman po ay libre na naman. Libre na naman po ito doon sa ating mga person with disability dito po sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque. Libreng sine na naman ito para sa ating mga kababayan na kung saan dapat lamang dahil siyempre kapag ikaw po ay isang disability ay sa usapin ng paghahanap buhay ay tila birilis naman kukumpara doon po sa malalakas sa walang kapansanan pwede pa po makakuha ng makapanood ng sine. Pero doon po sa mga disability naman, person with disability, dahil sa pagmamahal ng lokal na pamahalaan na sinasabi nga po na dapat ay walang maiwanan, kaya po ang lokal na pamahalaan naman ay nagkaroon uli ng panibagong ordinansa para po doon sa libreng sine na naman. Palakpakan po natin. Palakpakan po natin uli. Ayan. So ito po ay dinaluhan ng mga opisyalis ng lungsod. And of course na naman sa panguna pa rin ng butihing Mayor Edwin Olivares, Congressman Eric Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerta, Vice Mayor Binjo Bernabe, and ulit natin, Vice Mayor Binjo Bernabe, at ang ating mga konsyalis na kasalukuyan ay talagang tuloy-tuloy na nagtatrabaho para sa kabutihan, para sa serbisyong tunay para sa mamayan ng lungsod ng Parañaque na nag-aantabay, gumagawa ng mga ordinansa, gumagawa ng resolusyon para sa ikakagaan ng pamumuhay ng ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. Okay, tuloy-tuloy na po tayo, no? At nung mga nakaraan araw, hindi naman lingid po sa ating kalaman
na yung pong tinatawag na birthday cash gift ay katatapos pa lamang katatapos pa lamang ng pamimigay ng lokal na pamahalaan sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque. At dahil actually napakabilis na po ang bigayan ng dahil yung po mga programa ng lokal na pamahalaan ay mabilis pong naipapatupad o naisasagawa dahil ang lungsod ng Parañaque ay may sapat na pondo, may sapat na pera para ito pong may programang ito ay mabilis may patupad at may palaganap at may pamigay sa ating mga kababayan kung ano pong serbisyo ang dapat nilatag sa kanila. At inuulit po natin sa usapin ng kalusugan, wala na po tayong question kung tutusin. Inuulit po natin, 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque may tinatawag na barangay health center. At ang health center po rito ay hindi basta-basta, bagkus talagang first class. Ano ang health center dito? Kaya walang reason, walang dahilan para hindi makapagserbisyo doon po sa ating mga kabarangay. Palakpakan po natin. At ganun pa rin, inuulit natin, may 2 ospital ang lungsod ng Parañaque. Ito po ang Ospar 1 na matatagpuan sa lugar ng La Huerta at yung pong Ospar 2 na matatagpuan po sa barangay Don Bosco. At siyempre, ang Ospar 1 po ay malapit po ito sa District 1. So most probably, yung pong mga nasa District 1, mas madaling puntahan ang Ospar 1. Doon po sa District 2, at napakaganda po ang ospital dito, malamang mostly, ang pumupunta po rito yung mga galing naman po sa District 2. Ngayon, yung pong mga nagtatanong, yung pong nakukulangan ng serbisyo ng ating ospital sa usapin ng kalusugan, mas magandang lumapit po kayo sa ating ospital. Huwag po tayong tawag dito, orong sulong. Nasasabihin ay, nako, ayaw kong pumunta dyan, walang mangyayari. Lalong walang mangyayari kung hindi po kayo pupunta sa mga health center at walang mangyayari kung hindi po kayo pupunta sa ating mga ospital. Sayang! Diba? So, wala po tayong inulit natin. Ang lokal na pamahalaan ay tuloy-tuloy na pinauunlad ang usaping kalusugan dito po sa lungsod ng Parañaque. Lalong-lalo na po, muli malapit na pong matatapos yung pong eksklusibong hospital para sa mga bata at nagdadalang tao, sa mga nanay na nagdadalang tao, ay mayroon pong bagong hospital na naman na ipinagagawa na anytime this year ay talagang ito po ay bubuksan at tuluyan na po itong magsiservisyo sa ating mga kababayan, sa ating mga anak, doon po sa mga bata at ganun din po doon sa mga nanay nagdadalang tao. Dahil ang focus, paangatin po ang usaping serbisyong medikal dito po sa lungsod ng Parañaque. At yung pong tinatawag na Yakap Health Program, yung Yakap Health Program, bukas po ito sa lahat. Kapag kayo po ay hindi pa miyembro, dapat magpamiyembro na po kayo, dahil kapag kayo po ay na-hospital, o kaya kayo po ay nagkaroon ng problema sa kalusugan, kahit ano pong uri ng medical attention naman, ay pwede po sa inyong ipagkaloob.
Dahil po ito ay nasa ilalim po ng programa ng PhilHealth na kung saan dahil sa kabutihan ng lokal na pamahalaan, ang bawat membro po nito na hindi nagbabayad ng PhilHealth monthly ay ito po ay binabayaran ng ating lokal na pamahalaan ng lungsod. O, di ba? Binabayaran po ito eh. Kaya sana, kung may mga nag-aalok po sa inyo na pumupunta dyan sa barangay tungkol po sa registration ng yakap, magpa-register po kayo, sayang. Maliban pa po rito, mayroon pa rin pong isa. Yung tinatawag na health card o yung tinatawag na health education livelihood program. Ito po ay libre na naman. Wala po kayong babayaran ni singkong duling. Ang importante po ay maging miyembro kayo ng health card na ito dahil may mga benepisyo po itong nakapaloob sa nasabing programa. Ito po ay muling hatid pa rin po ito ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque. So ito po ay sausapin pa rin po ng sausapin lang po ito ng kalusugan. Oh, di ba? Sausapin pa lang po ito ng kalusugan, ha. At napakarami pong programa ang ating lokal na pamahalaan. Basta sausapin ng kalusugan ay may suturing natin na hindi po tayo naiwanan, bagkus tayo po ay ahid doon po sa ibang lokal na pamahalaan na kung saan ay tila mga programang ito ay wala pa po sa kanila, hindi pa totally implemented, samantalang dito po sa lungsod ng Parañaque ay tuloy na pong isinasagawa dahil nga po sa bilis ng pamahalaang lokal ng lungsod para sa mga nabanggit na programa. Kung po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:34 ng gabi. Dito lamang po yung sempilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Mr. Chairman, Patalastas, please. Parañaque Net Radio. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Parañaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang
ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. So, lilinawin po natin doon po sa nagkomento na tila mabagal at gusto po natin ipalam na bawat programa po ng gobyerno ay may ano pong tinatawag dito, may proseso po yan. Pero wag po kayong mag-alala. At bagamat medyo mabagal ng konti, pero ang problema, basta ang programa ay tuloy-tuloy. Okay, so ang sabi po nitong si Janet Pascua, hello, good evening, press. Good evening. Etong si Mia Mianik, Jaime. At saka ano kaya yung status ng health citizen? Tuloy-tuloy na po ang health citizen po natin, health citizen card, ano? Tuloy-tuloy po ito at gusto po natin ipalam na may mga programa po itong nakapaloob. Ang sabi niya, ang bagal nila kumilos. Inuuna nila yung mga hindi importante. Maigi pa si Kong Brian Yamsuan, magbilis gumalaw, mabilis ang aksyon. Talagang sinasabi nga po, may nahuhuli, may nauuna, may mabilis, may mabagal ng konti. Alam nyo naman, sa gobyerno, ang programa, kapag binilisan mo, baka sabihin po natin na baka hindi maging plansado ang programa. Pero kapag may konting bagal, maingat, pinag-aralan, pinaghahandaan, siguro sabihin natin na kanya-kanya pong procedure po yan, kanya-kanyang pamamaraan, at kung yung isa ay mabilis, palakpakan po natin. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo at tinulit po natin kanina hanggang kanina at inulit po natin na mainit pa rin bagamat pagdating ng hapon tila babagsak po ito yung ulan pero wala, mainit pa rin. At lipat na po tayo sa ibang usapin tungkol po dito sa ating mga mag-aral sa buong panig ng ating bansa. At yung pinakamainit, yung pong nangyari dyan po sa lugar ng Tacloban City. Sa akin naman, bottom line, sa usapin ng magulang, sa parents, nung mga batang mag-aral, ganun din po doon sa usapin ng batang nakadisgrasya, ako'y naniniwala naman na wala namang, hindi naman po ito kagustuhan ng mga magulang nung mga nakabiktima. Yung nakabaril ba? Di ba? Wala pong may gusto nito na mangyari sa kanilang anak na sa murang edad ay makadisgrasya na. At sabihin natin na itong baril na ginamit, sinasabi nga po na yung isa ay pamangkin ng pulis. At yung isa naman ay tila mahilig sa baril o sabihin natin may baril. Doon po tayo pupunto. Yung pupuntuhan po natin, yung tungkol po sa usapin ng baril, kung bakit ito ay napunta
doon sa mga batang minor de edad pa, na kung tutusin, they are not entitled to hold a kinds of revolver naman, kinds of gun, pero nasa kanila na. So ako po ay naniniwala na yung pong may nagmamay-ari ng baril, dapat ito po ay kasama sa dapat usigin. They are not considered free sa kanilang responsibility sa kanilang baril. Dahil kapag baril yan, dapat iniingatan na hindi po ito dapat mapunta doon po sa mga minor de edad na sa kasalukuyan nga po ay nakadisgrasya ng mga mag-aaral. So dapat kung anong batas ang nauukol doon sa mga gun owner na yon, sana targetin nyo na. O, di ba? Kasi kung itong si Mr. Albert Balonzo, dating army, alam niya kung paano gumamit ng baril. Alam niya kung paano ingatan ang baril. Dapat hindi po napunta ito doon sa mga batang mapusok pa ang kanilang pag-iisip. At ganun din po, itong si Rico Arreglo, na kung saan alam po natin na matagal na po ito sa law office, more or less 30 years na po ito, hindi ko masyado alam kung ano ang kanyang opinion tungkol po dito sa mga gun owner na kung saan dapat sila po talagang may total responsibility tungkol po doon sa mga baril na kung saan ginamit ng mga minor de edad. Ang sabi ni Rico, shout out po Francis Valdez. Ayan, Francis Valdez, shout out from Rico Arreglo. At ang sabi niya, nasa Ilocos region po ako. Aba, malayo-layo pa lang ating nararating. Mr. Rico Arreglo, regards ko po kayo dyan po sa Ilocos region. At sana ingat-ingat po kayo dyan. Opo, siyempre, ang tayo naman po ay nakikidalamhati doon po sa mga pamilya nung nasawi, lalong-lalo na po yung mga mag-aral pa lamang, dahil naputol na ang kanilang pangarap sa kanilang mga anak na bukas pangalawa ay makapagtapos para rin magkaroon ng magandang trabaho, magandang pamilya, para sa kanila sa kinabukasan naman ng kanilang sariling pamilya. Pero hindi na po nakarating doon dahil sa murang edad sila po ay binawian na ng buhay dahil sa isang trahedya na naganap po dyan sa isang paralan dyan po sa lugar ng Tacloban City. Okay, so pupunta na po tayo doon sa usapin ng mainit na pinag-uusapan. Ano po yung tinatawag na mainit na pinag-uusapan? Ayun po sa usapin ng juvenile law na ipinasa ng mga magagaling sa batas. Sinasabi nga po, questionable ngayon, kung ano ang magiging status nung dalawang kabataan na nakadisgrasya. Ano ba talaga ang kanilang pananagutan sa batas? Dahil nakita po natin, sila ay tila ipihit mo sa kulungan dahil may tinatawag po tayo ng juvenile justice. At nakita nga po natin, hindi sila itinuring na hindi may turing na kriminal. Ano ba yan? Di ba hindi nga sila nung sila po ay nandun na sa presinto ay tila
Hindi na po sila napusasan. Rico Ariglo, ano bang pananaw mo tungkol dyan sa... Ano ang pananaw mo tungkol dito sa mga kabataan na to? Ang sabi niya, criminal is criminal. Walang exemption sa criminal. Bakit? May batas nga po tayo ng tinatawag niya juvenile law. Di ba, na kung saan binawasan yung bigat ng pagkakasala sa mga minor de edad. Di ba? Hindi sila pwedeng isalang sa regular na kulungan. Di ba? Sino ba gumawa nitong batas na to? Patawag mo nga. Kasi ako between the minor at saka yung batas na proteksyon nila para hindi makasuhan ng mabigat. Di ba? Kasi tama naman po yung pagngingit ni Idol Robin Padilla na dapat magkaroon ng amendment. Etong batas na ito, dahil naabuso na po ito ng mga kabataan, ganun din po doon sa mga katandaan. Yung pong matatanda na ginagamit ang mga kabataan, yung mga minor de edad sa hanap buhay. Lalong-lalo na po yung hanap buhay na katulad po ng pagtutulak o pagbibinta o pagdadala ng ipinagbabawal na droga. Ngayon, paano po itong tatlong namatay na to? May babalik pa ba ang buhay ng mga ito? O kaya sasabihin natin na bigyan ng pagkakataon ng mga kabataang nagkakasala sa batas. Maging ito po ay usaping murder o ano pa mang uri ng pagkakasala na kasimbigat ng panahon. Di ba? Ang dami-dami na pong mga kabataan na ginagamit sa nagkakaroon ng mabibigat na krimen. May mga minor na nakakasuhan sa usapin ng rape. Di ba? May mga minor de edad na nagkakasala na inaaway ng kanilang mga magulang o kaya minsan namamatay o napapatay pa ang kanilang mga magulang. Palibasa nga po ay minor de edad, sila po ay tinuturing na sila din daw po ay biktima ng takbo ng lipunan. Ganun na lang ba yan? Ganun. Kapag anak natin ang biktima, papay. Di ba paano, Rico? Paano? Bigyan mo ako ng latagan mo ako ng mga... ito si Rico tumatawag. Hello? Hello? Hello, Rico? Medyo malayo ka talaga. Hello? Hindi marinig, Chape. Sayang. Ito si Rico Ariglo galing sa Ilocos Region ay tumatawag sana. Kaya lang hindi po natin masyado masagap dahil
chopping ang ganyan dating. Okay, so saan tayo pipihit sa discussion na to? Saan tayo papabor? Sa batas na ginawa ni Francis Kiko Pangilinan o doon po sa mga biktima? Siyempre, ang simpatya po natin doon po sa mga biktima ng krimen. Doon po sa mga nanay, tatay, sa mga estudyante na nasugatan. Doon po ang ating simpatya. Yes! Sige, Rico, tuloy! Ayun, magandang gabi po. Napapakinggan po ang programa nyo dito sa Ilocos region na first of all, I'd like to say thank you sa dun sa mga listener natin. Anyway, medyo interesado lang dun sa topic, sir. Okay, go! Asking me about this woman code regarding dun sa mga kriminal. What I'm saying is a criminal is always criminal. Okay? Ang issue lang doon kung paano ba i-treat yung mga suspect. Yun ba yun? Okay. So kung gagamitin natin ang juvenile law, hindi naman sinasabi na exempted sila. Okay. Na wala silang criminal liable. So, nandun pa rin yun. Ang nagiging problema lang na hindi nakikita na itatrato sila as criminal. Yung treatment doon sa kulungan. Tama po ba, sir? Okay. So, ang titingnan natin yung process kung paano. So, hindi natin pwede pangunahan kasi yan ay iikisin. So, nagkakaroon lang ng problema doon sa mga expectation. Siyempre, lalo yung kahanap ng biktima. Kahit ako din naman, on my part, na sakaling wag naman mangyari na dala kasi ng sama na lubad, sakit nung dinaramdam na para bang tinuturing na hindi sila liable doon sa krimen na ginawa nila. Liable sila, kaso nga lang katrato nga na hindi sila pwedeng isama doon sa mga kriminal, doon sa kulungan. Tama naman yun. Yun ang nakalagay sa juvenile law. Pero sa juvenile law, hindi naman sinasabi na nakagawa ng krimen, exempted na. Hindi naman. So, ibig sabihin, Nasa pag-ano lang yun, nasa pag-interpret na lang. Since na yun ay talaga naman dadaanin sa pag-ilitis, yung sa atin lang naman, yung opinion. Na okay. hindi bias at wala tayong kinakatigan. Opo, pero ang akin dito, ang punto ko rito is, bakit nagkaganon na mga minor de edad na ito ay natuto na kagad gumamit ng baril at dapat bang usigin yung mga nagmamayari ng mga baril na ginamit nila doon sa krimen? Yung pa yung baril na ginamit nila, pag ba may-ari ba yun ng isang responsible na gun owner? Yung isa is yung tiyahin is police, active police. And of course naman yung isa ay hindi masyado nasabi kung ano ang status ng isang gun owner. Sa paper investigation niya, nakasama doon sa kapabayaan niya, doon sa krimen na ginawa ng bata, kasama siya doon. Ano ba yun? Anak niya ba yun? O kamag-anak? Liable siya doon sa sa krimen. Hindi siya liable, pero doon sa civil Liability. nung pamilya ng biktima, kasama siya doon. So anong doon? Ano ang aral na gusto mong iparating doon sa may mga baril? Gun responsible gun owner o hindi? Ano ang payo mo sa kanila? Actually, sa President, hindi naman kailangan sila payuhan kasi bago tayo magkaroon ng gun license,
merong may mga rules and regulation doon sa pagmamayari mo lang baril. Eh, paano kung... Okay. O sabihin na natin, yung nangyari yan part of kaburaraan. Okay. Hindi mo kailangan sila sabihan ng yung paalala. Nandun lahat yan bilang gun owner. Nag-seminar yan, lahat ng requirements. Kinumply yan bago magkaroon. Eh, total, sabi mo, hindi mo na kailangan pangaralan na yung mga ganoner. Eh, paano naman yung, dahil nangyari ito sa loob ng paralan, ano ang masasabi mo o ano ang may papayo mo doon sa mga responsible, doon po sa mga paralan, lalong-lalo na yung patakaran ng ng paralan, maging ating mga prinsipal? Sa paralan kasi, dapat kasi sa seguridad, hindi natin masabi yung paralan na ba yan public or Public. private. Public. Public. Alam naman natin sa public, pumasok ka patay bahala sige, yung seguridad. Kasama dapat sa pag-monitor dyan, unlike nga sa atin sa Paranaque na talagang alam mo naman kung gaano higpit ang seguridad dyan. Pero hindi natin iniingi na mangyari dyan. Ang masasabi lang natin dyan sa mga public school na parang ito, kailangan po may mangyari para maging mahigpit tayo sa seguridad sa mga bata. Unang-una na, yung may mga advisor yan, mga teachers, mga subject, as second parent ng mga bata, dapat aware sila kung ano yung mga activity at saka ang attitude, mga attitude ng mga bata, dapat aware sila dyan. Kasi yan, nakikita ko, nangyari dyan, break time siguro, that time wala yung mga teacher nila sa loob. Okay, so paano naman yung nagngingit-ngit na si Idol Robin Padilla na gusto niya na ibaba sa 10 taong gulang lamang ang exempted sa usapin ng juvenile law? Juvenile dapat ano yan sa akin dapat ano yan tawag dito alisin na yan kasi yan para sa atin yung sagabal pero naipasa yan igagalang natin yan. Doon naman sa Senator Robin Padilla bilang magulang kasi pag initip yan parang pagpalagay na natin sa sarili natin yung galit at sama ng loob na yun na natin nasasabihan. Pero sa iyong pagkakalam, ang isang senador, Robin Padilla, ay masasabi natin ang kanyang ipinaglalaban ay talagang may batayan. Samantalang siya po ay nakasuhan din po doon sa usapin ng pagdadala ng walang lisensyang baril. Dahil yung kanina nasabi ko, criminal is criminal. Sige. So, anong panawagan natin sa ating mga kababayan? Lalong-lalo ni mga magulang at saka sa mag-aaral. Panawagan natin sa mga magulang na dapat alam natin yung mga activity ng mga bata, ginagawa ng mga bata. Alam natin oras-oras kung nasaan sila. Kasi alam naman natin ang panahon ngayon mga bata, hindi dahil sa sila sa updated or iba yung panahon noon natin sa panahon nila noon. Nasa magulang pa rin lahat. Kung paano yung ugali ng bata sa labas, ibig sabihin gano'n ang pagpapalagi nila sa anak. Para tayo magulang, ikaw Sir President, katulad ng mga anak mo rin, napaka-madisiplinado mga bata, malayo doon sa mga batang alam natin na hindi alam mga taong ginagawa. Nasa magulang yan, wala sa bata, nasa magulang. Okay, so maraming salamat, Rico. Ingat-ingat po kayo dyan sa
dyan sa Ilocos Region na kung saan sa kasalukuyang ating kasama kaibigan na ito pong si Ariglo sa Net Radio ay nagbibigay ng paunang o sabihin po natin opinion tungkol po sa mga kaganapan dyan po sa lugar ng Tacloban City na kung saan 3 mga mag-aral ang nadisgrasya at 15 pa ang naging sugatan. Okay, maraming salamat po, Rico Ariglo. Worldwide. Anyway, lagi naman tayo update na tungkol dito sa mga pangyayari. Nakikita natin yan. Doon lang tayo sa tama. Pag mali, tigil. Pag tama, ituloy. Thank you. Maraming salamat po sa programa po ni Sir President Sir Gaspar Latam sa pangalan po ng Paranaque Radio Worldwide at ng Masbate Online News. Ito po si Mr. Rico Ariglo na sa Ilocos Region po. Thank you po. Maraming salamat, Rico Ariglo. Mr. Chairman, Patalastas Place, Drug Parole International, and of course, Paranaque Net Radio. Mamahalin niyo raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama Sinusubukan na! ko tumulong! Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Sige natin. Sige. Kwenta. Police to! Sumuko na kayo! Meron kaming warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at umarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Sige na girl, bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org. Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo.
Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Dito, sa lungsod ng Paranaque, malungkot, nakaka-discourage, nakaka-dismaya, dahil isang paralan dito sa lungsod ng Paranaque ay tila ang salarin ay isang guro. Yung isa sa Tacloban, ang salarin, minor. Dito naman sa Paranaque, ang salarin ay senior. Senior na ba yun? Senior na lang. Sinasabi nga po na siya po ay head ng IPI. Pag sinabing IPI, araling panlipunan ba yun, Mr. Chairman? Ano pala ito? Expert sa kasaysayan ng Pilipinas. Kailan dumating si Magellan sa Pilipinas? Kabisado niya po yan. Pangilang presidente si Emilio Aguinaldo. Kabisado niya po yan. Ilang pulo mayroon ng Pilipinas. Kabisado po niya yan. Kailan nagkaroon ng digmaan sa Mactan, Cebu? Kabisado niya po yan. Di ba? Ibig sabihin, ang involved, kinasasangkutang kaso nitong isang epitetser ay may alam dahil sa po ay isang nakakanong mga balita, no? Sabi nga ng kausap ko, si attorney, sabi niya, hindi na ako nakikinig ng balita. Sabi niya, maluluko tayo sa kakarinig ng mga balita. Katulad yan po sa impeachment trial laban sa ating Vice President Sara Duterte. Nakakalito na. Pagkatapos dadagdagan pa nitong masalimuot na usapin sa ginawa ng teacher na ito,
talagang hindi na natin alam kung bakit nangyayari ang mga ganito. Ang involved po rito, doon po sa mga nakikinig sa atin, ang involved po rito ay minor na estudyante at tila inabuso naman nung teacher. Hindi ko po masyado ito bubulat-latin. Basta ito po ay isang karimari-marim na pangyayari din diyan po sa isang paralan sa lungsod ng Parañaque. Ito naman po ay nag-viral na kung tutusin. Viral na po ito. So ang akin lamang, maging ang ating butihing the Our City Government of Parañaque, headed by Mayor Edwin Olivares, ay mayroon na pong statement tungkol po dito. Ang sinasabi niya nga po, hanggat maaari ay busisihin, imbestigahan ng malaliman ang pangyayaring ito dito po sa lungsod. Dahil ang salarin po rito ay isang guro na kung saan dapat ang Department of Education kumilos at kumilos at kumilos na maging ang ating mga alagad ng batas, dahil kapag hindi po kagad ito mabigyan ng aksyon, ito po ay hindi magiging palatandaan, dahil maaring sa ibang lugar, hindi lang po dito sa Metro Manila, malamang nangyayari at nangyayari din po ito. Ngunit maaring sila po ay hindi na napapanagot dahil sa usapin ng pressure. Di ba? Ako naman, sabi ko nga sa iyo, ako po ay elementary. 1980, nasa elementary na ako. So, in short, medyo may edad na rin po tayo. Hindi po tayo natutulog sa ganitong sitwasyon. Di ba? So, panawagan po sa Department of Education na sana kayo po ang pinagkakatiwalaan ng mga magulang ng kanilang mga anak. Pagdating po pala sa loob ng classroom, ay hindi pa rin po tayo nakakasiguro kung sila ay hindi naabuso nung di ba? So ngayon, nandiyan na po yan. Action ang dapat ang gawin ng Department of Education, ganun din po ng ating mga alagad ng batas. At sa civil society naman, tayo po ay may tuturing na nandoon tayo sa kampo ng magulang at sa kampo ng mga mag-aral. Ang tanong, ano ang hakbang na dapat ng mga magulang sa kasalukuyan doon po sa kanilang mga anak? Di ba? So, maraming magulang na nagbibigay ng awareness, nagbibigay ng paalala sa ating mga anak na hanggat maaari ay ganito-ganire. Pero yung pangyayari po sa loob ng paaralan, most probably naman, ay tila nagnaig ang lakas, ang pagnanasa noong inutil na guro. Kaya po walang proteksyon na gawa ang magulang, dahil sila nga po ay tinuturing na kapag nasa loob ng paaralan, ang ating mga anak ay nasa mabuting kalagayan. Di ba? Ngayon, sa usapin naman ng karahasan sa loob ng paaralan, sa loob ng paaralan, siyempre, the parents, even the private individual is wala ng jurisdiction kapag nasa loob na ng paaralan. Dahil yun nga po ay nasa jurisdiction na ng mga school principal, school teachers, even the mga security guardian, civilian man yan o uniform, nandoon na po ang kanilang nasa kanila pong jurisdiction kapag nasa loob na ng paaralan. Ngayon, ang atin lamang is, halimbawa na lang kapag sila po ay nasa labas pa. Hindi po lingid sa ating kalaman
na kahit saan paaralan naman, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, talagang crowded. Napakaraming mag-aral. Napakarami po talagang mag-aral na kung saan, dahil ang mga kabataan nga po ngayon ay talagang iba na ang takbo ng utak, babae man o lalaki, ay talagang sila po ay naiba. Mapupusok na po sila. Paulit-ulit natin sinasabi, sa labas ng paaralan, halos makikita po natin, palagi nagkakaroon ng rambulan, nagkakaroon ng habulan, nagkakaroon po ng suntukan. Aside from that is, minsan nagiging malala pa, nagkakahabulan pa ng patalim. So ang tanong, ano po ang magagawa ng isang magulang? Ano po ang magagawa ng paaralan? At ano po ang magagawa sa barangay level? Ano po ang magagawa ng mga ito? Sa akin, in my side is, alam naman po natin na may mga anak po natin. Maliban po dyan, may tinatawag po tayong student council. May tinatawag po tayo ng PTA or tinatawag na Parent Teacher Association na supposed to be dapat ito po ay kakibat ng mga paaralan naman. Di ba? Kaya mayroon tayong Parent Teacher Association or PTA na dapat ito po ay magkaroon ng magandang ugnayan para sa ikabubuti ng paaralan and of course, para sa ikabubuti naman ng mga mag-aaral. Pero ang tanong, ano ang ginagawa ng mga association na ito sa loob ng paaralan? Di ba? Kasi kung wala naman itutulong ang PTA na yan sa mga mag-aral, sa protection o anuman uri ng kailangan sila, mas maganda sigurong palitan ng pangalan yan. O kaya sabihin natin na kung walang naitutulong ang PTA na yan, baka pwede naman na huwag na kayo manghiningi ng electric fan. Baka pwede naman na huwag na po kayo manghihingi ng pintura. Baka pwede naman na huwag na kayo magpaipalipal kay mayor, kay kapitan o kaya kay ano pa. Baka sabihin niyo ako presidente ng PTA, ako ay officer ng PTA pagkatapos pagdating sa school. Wala. Dapat tayo, kung tayo naman ay mga miyembro ng organisasyon, lalo na yung mga parent teacher, sana tayo po ay maging kasangkapan naman para maproteksyon na natin ang ating mga anak sa loob o sa labas ng paaralan. At hanggat maaari naman, kung okay lang sana, kung okay lang hindi namin kayo pipilitin. Hindi namin kayo kukulitin. Sana yung mga barangay official naman dyan na mahilig mag-ipalipan, baka tuwing hapon o tuwing umaga, baka pwedeng doon kayo tumambay, doon sa paralan, para kahit papano kayo po ay nakikita ng ating mga kababayan. Total kayo naman ay halal lang. Pwede lang naman. At ganun din po yung mga barangay tanod, total kayo naman po ay bagamat mababa ang sweldo ninyo pero tanod pa rin kayo. Sana naman pagigihan ninyo na maigi ang pagbabantay yan po sa mga estudyante sa labas ng paaralan. Di ba? Yun naman po ay talagang kailangan. Hindi kung kailan nagkaroon na ng problema, saka kayo magpapakita. Sa pwede ba yung paminsan-minsan advance naman tayong gumalaw, hindi yung kung hindi kayo pukpukin, kung hindi nagkakaroon ng problema ang paralan, hindi kayo kikilos. Di ba? Sabihin natin na
Bakit hindi na... Doon po sa paralan. Ganon din po yung mga asosasyon po dyan at lalong-lalo na po ang ating mga barangay tanod, pero hindi rin po kaya sapat yan. Kaya kailangan pa rin ang tulong ng mga magulang para maproteksyon na ng kanilang mga anak at iba pang mag-aral. Pwede ba? Palong... Oh, di ba? Naku, ang punto ko rito is magtulungan ang bawat isa. Huwag tayong asa-asa na lang eh. Hayaan mo lang, dyan naman sa loob ng school yan, walang problema yan. Hayaan mo lang, dyan naman si pulis, walang problema yan. Hayaan mo lang dyan si tanod, walang problema yan. Eh kapag nagka-problema, sasabihin nyo, mga pasaway kasi ang tanod, pabaya kasi ang pulis. Samantalang yung totoong kapabayaan ng mga magulang ay tinutuon sinisisi lagi kung kani-kanino na ninisi, samantalang ang kanilang pagkukulang ay ayaw. Na magandang kilos at galaw, aba, bantayan nyo na. Oh, di ba? Oh, di ba kasi may pangapalatandaan naman yan eh. Oh, di ba minsan batang-bata pa nangangamoy ng sigarilyo. Minsan batang-bata pa nangangamoy na ng chiko. Minsan batang-bata pa ang pananalita pang matanda na. Parang ex-convict na magsalita. Oh, di ba? Saan nila nakukuha yan kung tutusin? Mga bata pa naman, di ba? Kapag manuot, kapag kumilos at galaw, akala mo siga ng tondo. So, ibig sabihin, something wrong. Oh, di ba? Okay, so doon po muna tayo siguro, no? Inuulit po natin, sa kasalukuyan, ang mga kaganapan ay hindi na po natin kontrolado. Kaya, kung may anak po tayo, lalong-lalo na po kung mga minor de edad pa yan, eh, ingatan po natin. Huwag po natin iasa na ang kaligtasan ng ating mga anak ay iasa natin sa iba dahil baka magkaroon tayo ng problema niyan, ha? Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Malapit na po tayo magtapos sa ating programang Media Patrol. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:27 ng gabi. Dito lamang po yung Sempilan
ng Paranaque Net Radio Worldwide. So, tayo po ay pipihit na doon po sa ating kumustahan. Regards po natin yung mga magsisiper pag-birthday, no, yung nag-celebrate ng kanilang birthday. At ang aking boss pala ay magbe-birthday bukas. So, happy birthday po. At ganun din po ang ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila. Yung po mga kasama natin sa PDMSI, Philippine Digital Media Society Incorporated. At ganun din po sa Paranaque Net Radio Worldwide. Yung po sa ating mga unit. Yung pong Express Paranaque News, Media Patrol, Ratsada. At iba pa, regards ko po kayo. Ganun din po ang ating mga kasama dito sa ating himpilang Paranaque Net Radio. Yung pong teleradyo sa Net Radio ni Reden Oro. At ganun din po itong ariglo sa Net Radio ni Reco Ariglo, and of course, yung pong usapang kalye ni Jojo Santeco, maging ito pong kontrapunto ni Mr. Jun Palacol. Regards ko po kayo. At ganun din po sa mga kaibigan po natin, sila Tidilit Chadores, and of course naman, ito pong si Pres Ronald Bula. At ganun din po yung ating mga kasama dyan po sa Kamanabay, yung pong Caloocan, Malabon, Butas, Valenzuela. Regards ko po kayo. And of course, dito po sa lugar ng lalawigan ng Cavite, yung pong Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, at iba pa dyan po sa lugar ng Quezon, down to Bicol regions. Regards ko po kayo. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas, at Mindanao. At bago po tayo magtapos, regards po natin, ito pong si Mr. Nolito Boyles, diyan po sa lugar ng San Valley. Regards ko po kayo. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. God bless us all. Bye-bye. 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 Ngayon po ay Martes, June 23, 2026. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar